my dear subscribers of the channel. Ito po si Reverend Father Joel Jomarsus Gatus, na bago man po ang ating banal na misa, gusto kong batiin ang ating mga mahal na ina na Happy Mother's Day. May napakaganda pong kasabihan ng mga Hudyo. Sabi po nila that because God cannot be everywhere at once, He created mothers. Ganda po, no? Ang unang karanasan natin sa pagmamahal ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating mga ina. Kaya naman po, inaalay natin ang araw na ito sa kanila bilang pagbibigay ng papugay, papuri at pasasalamat sa kanilang sakripisyo at pagmamahal sa atin. Ano po ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga nanay? Hindi lang po yung sabihan nyo sila ng I love you, hindi lang po yung bisitahin nyo sila, bigyan nyo sila ng regalo, hindi lang po yung halikan nyo sila, yakapin nyo sila. Mahalaga po ang mga bagay na yon. Pero para po sa akin, meron pang mas mahalagang regalo na maiaalay natin sa ating mga ina. Ay yung maipakita natin sa kanila na tayo ay nagkakaisa bilang isang pamilya. Alam niyo po, isa sa nakakabigay ng sakit ng loob, ng lungkot sa ating mga nanay ay pag nakikita nila ang kanilang mga anak ay nag-aaway-away at hindi nagkakaintindihan, hindi nagkikibuan. Anong galak, anong tuwa makita ng isang ina ng kanyang mga anak ay nagkakaisa at nagmamahalan. Kaya nga po, sa araw na ito, yan yung pinakamahalagang regalo na maibibigay niyo po sa inyong mga nanay. Kung matagal na po na hindi niyo kinakausap ang inyong kapatid, tawagin niyo po. Sana po sa araw na ito, magkita-kita kayo. Patawad kayo sa bawat isa. Kalimutan niyo na yung nakalipas. Dahil tandaan niyo po, kayo ay magkakapatid. Kayo po ay pinatid, naputol. Galing kayo sa inyong ina. Kaya nga, nalulungkot ang ina pag yung mga anak niya na nilabas niya dito sa mundo ay hiwa-hiwalay. Pero nabubuo ang isang ina pag sila ay nagmamahalan. Kung wala na po ang inyong mga ina, pagdasal niyo po ang kanilang kaluluwa. Alay niyo po ang banal na misang ito para sa inyong mga nanay. At hinihiling natin sa pamamagitan ng banal na misang ito na sila pa ay pagpalain, gabayan at bendisyonan ng ating Panginoong may kapal. Tandaan niyo po, si Jesus hindi naiiba sa atin. Mahal na mahal din niya ang kanyang ina si Maria. Kaya po, paranas natin ang ating pagmamahal sa ating mga ina sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagkakaisa at pagdarasal sa kanila. Muli po, Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga ina na sumusubaybay, nakikisa sa banal na misa. God bless po sa inyong lahat. Si Jesus ngayo'y nabuhay, Alleluia. Araw ng kalwalhatian, Alleluia. Siyang sa krus
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, sa linggong ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo, o ang tinatawag nating the Ascension of the Lord. Bakit tayo nagdiriwang? Bakit tayo nagagalak? Umaalis ang ating Panginoon. Hindi ba dapat tayo ay umiyak? Di ba dapat pagkalungkutan natin ang kanyang pag-alis? Ang kanyang pag-alis ay may dalawang regalo sa atin. Una, tinuturo sa atin ang pagdiriwang na ito kung saan ba tayo din pupunta pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Umaalis ang ating Panginoon, siya'y umakyat sa langit, at harinawa pagkatapos ng ating buhay, tayo din ay iuuwi niya sa langit kung nasaan siya ngayon. Pero pangalawa, tayo'y nagagalak pa rin kahit nasa kanyang pag-alis dahil nananatili pa rin siyang tumutulong, gumagabay at nagpapalakas sa atin. Maririnig natin sa Ebanghelyo na sa anumang gawain ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga apostol, ay binibigyan sila ng tanda ng kanyang pamamalagi, ng kanyang paririto dito sa mundo. Sila'y nakagawa ng mga iba't ibang himala at milagro dahil sa kanyang tulong kahit na ang ating Panginoon ay nasa langit na. Kaya tayo naman ay manalangin din sa pamamagitan ng banal na misa, naway sa ating mga pang-araw-araw na gawain ay makagawa din tayo ng mga milagro at himala sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo na nagbabasbas, nagbibigay ng pagpapala sa ating lahat. Sa napakaraming beses na kung saan hindi natin kinilala ang presensya ng Diyos sa ating buhay at tayo pa rin ay nananatiling nakalayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan, hilingin natin muli ang Kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil
sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos, siya ay tagapaghanda ng aming pananahan, ng kanyang pinanggalingan para kami ay pangunahan, at ng kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman, ng sambayanan niyang kanya ring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Intayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang humaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos,
ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuog, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ang mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo, dahil sa Panginoon, namamanhik sa inyo, na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at mapagpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at ang Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat ang bawat isa. Sa ating binigyan ng ganting tanging kaloob ngayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan nang umakyat siya sa kalangitan. Nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Humayot, magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad
at sinabi sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanila mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed happy Sunday po sa inyong lahat. Meron po akong gustong sabihin sa inyo. Meron akong gustong ituro na sekreto. Ano po sa tingin niyo ang sekreto ng isang matagumpay na tao? Gusto niyo po bang malaman? There is this quality that would separate a successful person from a failing one. Ano kaya ang ginagawa ng isang taong matagumpay at asensado? Ano kaya ang hindi ginagawa ng isang taong hindi nagtatagumpay at bigo? Ito po ha, para matutunan niyo. Meron po akong 1,000 pesos dito. Ibibigay ko po ito. Sino po sa inyo ang gusto ng 1,000 pesos? Maraming nakataas ang kamay. Sino po? Ibibigay ko po ito ngayon. Sino po? Ha? Ganyan lang po ba? Sino po ang gusto lumapit po, kunin ang 1,000? Meron po ba? Nahihiya? Ayan. Tignan niyo na po. Ito po ang aking sakristan, si Joseph. Palagi niya po nakikitang nagsaserve. O sige, Joseph, sa'yo na yan. Palakpakan po natin si Joseph. Ano po yung ginawa ni Joseph? Kumilos siya, lumapit siya, kaya nakuha niya yung binibigay. Yun po ay ang isang sekreto ng mga matatagumpay na tao. Opo, mahalaga na tayo'y managinip, tayo'y magplano, tayo'y umasa, tayo'y magdasal. Kasama po yan sa proseso. Pero walang kwenta ang lahat ng bagay na yan kung hindi ka tatayo, kung hindi ka lalapit, kung hindi ka kikilos, kung wala kang gagawin. Amen? Ano po ang sekreto ng mga matatagumpay na tao? Sila'y kumikilos, sila'y dumidiretso, sila'y gumagalaw. The secret quality of successful people is they take action. At alam niyo po, itong si Joseph, alam niyo naman po, special po siya. Pero pinagmamalaki ko po yan. Tapos po yan ng high school. Kahit nahirap po siya sa pag-aaral. Pero paano po nakatapos sa high school? Kasi kahit na po hindi katalinuhan, nagsumikap po. Napakasipag po ng batang yan. Kwento po ng kanya mga teacher, ng kanya mga guro. Araw-araw, maaga po yan pumapasok sa classroom. Kung uutusan mo, wala pong hindi. Gagawin niya yung pinapautos mo. Kahit po dito sa simbahan, una po siya palagi sa mga nagsaserve. Alam niyo po, marami pong beses sa ating buhay. Di ba nakaupo lang tayo, nananaginip, nakatunganga. Pero kung hindi ka kikilos, kung wala kang gagawin, hindi mo matatanggap ang grasya ng Diyos. At hindi lilitaw ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya nga mga kapatid, pumalik po ang ating Panginoon, umakyat siya sa langit. Iniwan ang kanya mga alagad, ang mga apostoles. Sabi po sa unang pagbasa, nakatitig lang sila sa langit. Pero ginising sila ng dalawang anghel na nandoon. Tinatanong, bakit kayo nakatunganga? Bakit kayo nakatingala lang? Ang Panginoong Jesucristo na umakyat sa langit, babalik din. Parang sinasabihan sila, huwag kayong
huminto lang dyan. Kailangan nyo ipagpatuloy kung ano ang inumpisahan ng Panginoong Hesukristo. At sa ating ebanghelyo, yan naman ang ating narinig. Napakalinaw mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sa lahat ng dako sa buong mundo, sa sanlibutan, ipangaral niyo ang mabuting balita. Hindi po hinayaan ng ating Panginoon na maghintay lang na walang gawin ang kanyang mga alagad. At dahil sila'y kumilos, tinulungan sila ng ating Panginoon. Anong narinig natin? Na sila'y nakakagawa ng iba't ibang milagro. Mga kapatid, walang milagrong lilitaw sa iyong buhay kung wala kang gagawin. Inumpisahan ng ating Panginoon, ituloy natin. At kung itutuloy mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Gagabayan ka niya at tutulungan ka niya. Amen? Jesus left us. Yes. But He did not want us to be idle, doing nothing. Jesus went back to heaven. Yes. But He does not want us to be inactive. Jesus was gone. Yes. He was absent. And yet, as we work, as we live here on earth, He was still present through His Holy Spirit. He wants us to be His presence here on earth. See, if you work, if you take action, you will be a winner in this life. But if you work for God, remember this, you will be a champion of heaven. Magpagod ka, magtiyaga ka sa mundong ito, magtatagumpay ka. Pero ikaw ay bibigyan ng gantimpala ng Diyos sa langit. Kung magtatrabaho ka, magpapagod ka sa ngalan ng Panginoon. Amen? So the secret to success, remember this, is to move, to act, and to work for the Lord. Isang magandang tanong po ito. Ano kaya yung mga nagiging hadlang? Bakit ang tao ayaw kumilos? What are the reasons sometimes we do not like to act? We do not like to work. Bukod po sa katamaran, meron pong tatlong dahilan. The first reason why we do not act sometimes is the fear of making a mistake. Oo nga naman po, sino bang gusto sa atin dito ang magkamali? Nakakahiya po na magkamali. Pero tandaan niyo po, pag hindi ka nagkakamali, ibig sabihin, hindi ka nabubuhay. Habang nabubuhay tayo, magkakaroon tayo ng pagkakamali. Normal lang po ang pagkakamali sa buhay. At ang mga pagkakamali ay tanda na humihinga ka, na may ginagawa ka. Kung ayaw mo magkamali, huwag ka magtrabaho. Kung ayaw mo ng pagkakamali, huwag kang huminga. Kaya nga, magpasalamat ka pag ikaw ay nagkakamali, kasi tanda lang yan na buhay ka at nagsusumikap ka pa rin dito sa buhay. Amen? At tandaan niyo po ito, kung hindi ka magkakamali, hindi ka magtatagumpay. You will learn a lot more in your mistakes rather than in your successes. And a lot of the successes in life came from a mistake. Yung pong tagumpay, yung mga magagandang produkto ngayon, nag-umpisa po sa pagkakamali. Alam niyo po ba, yung potato chip, ang kwento po niyan, merong isa nagluluto, nagrereklamo po yung mga tao, masyado daw po malambot yung patatas. Nagalit po, ito nagluluto. Ginawa, pinakanipis-nipis po yung pagkahati ng pong patatas. Pinakapirito. Sa inis niya, gusto niyang inisin yung mga kumakain, yung mga nagrereklamo doon sa luto niya. Pero nung pagkakain ng mga nagrereklamo, imbis na mainis sila o maasar sila doon sa ginawa nung nagluluto, aba, nagustuhan pa yung kanyang niluto. At bumalik sila, pinapaluto yung kanyang ginawa. Tingnan nyo na po, nag-umpisa sa aksidente, nag-umpisa sa pagkakamali, meron pa nga sakit ng loob, pero ito yung naging bunga ng isang masarap na pagkain ngayon. Ganyan din po yung produktong Coke, Coca-Cola. Ito po ay inimbento ng isang pharmacist. Gumagawa po siya ng gamot, maiinom dahil masakit ang kanyang ulo. Pero imbes na tubig, yung malagay po niya doon sa gamot, aksidente lang po pagkakamali. Natapunan po niya ng soda. At nung pagkainom niya, nasarapan. At nung natikman ng ibang tao, sarap na sarap sila, sumikat po ang Coca-Cola. Tingnan nyo na po, pagkakamali, pero ito'y naging daan ng tagumpay, ng kasikatan. Hindi rin po malayo ang kwento ng ating simbahan. Marami din naman po tayo mga santo, hindi po sila natakot na ipahayag ang salita ng Diyos. Anong ginawa sa kanila? Pinatay sila. Iniisip
ng mga ibang tao sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanila matitigil ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pero diyan sila nagkamali dahil ang dugo ng mga martir ay nagsilbing pandilig ng pagtubo ng ating pananampalataya. May pagdurusa, may sakit, may maling nangyari, pero ginamit ito ng Diyos para sa pag-asenso at pagkalat ng kanyang grasya dito sa mundo. Kaya mga kapatid, huwag po kayong matatakot na magkamali. Make as many mistakes in your life, but learn from them. The more that you learn from your mistakes, the more that you will become successful in this life. Yung mga pagkakamali mo, tinuturuan ka, ano ba dapat ang iyong iwasan at ano ba dapat ang iyong gawin para maipakita mo ang pinakamabuti. Ang iyong mga pagkakamali ay sana maging daan ng iyong pag-asenso at ng iyong tagumpay. But second reason why sometimes people do not act, it is because people have become so dependent on others. Pag nasanay ka na ang iba ay nagtatrabaho para sa iyo, minsan yan yung dahilan bakit tinatamad ang ibang tao. May kakilala po akong pamilya dahil ang kanilang tatay ay breadwinner. Mayaman naman po sila. Lahat ng kailangan nila pinoprovide nitong ama. Pero di ba, hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan tayo dito sa mundo namatay po yung kanilang ama. At dahil hindi po sanay sa pagtatrabaho, itong mga anak talagang hirap na hirap po sila. Nagdusa sila. Nag-umpisa po sila back to zero. Naubos po yung kayamanan na naipon at dahil hindi po sanay na magtrabaho, talagang hirap na hirap po sila. Nag-struggle po sila. Tingnan niyo po mga kapatid, pag masyado ka nagdidepende sa iba, sino talagang kawawa kung hindi ikaw? Kaya maganda po naturuan natin ang ating mga anak tumayo sa dalawa nila mga paa. Kahit naman po ang ating Panginoong Jesucristo, bago po siya umakyat sa langit, palagi niyang tinuturuan ang kanyang mga alagad at disipulos. He was always teaching them. Hindi niya hinayaan na maging mangmang ang kanyang mga alagad at disipulo. He prepared them for a mission before leaving. Pinalakas niya ang kanyang mga alagad at disipulo. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating mga isip, ang ating mga puso sa Diyos. Tayo ay pinapalakas ng Panginoon. Naniniwala ang ating Panginoon na kaya natin. Yes, depend on God, but also do not forget to believe in yourself. Huwag mong ipapaasa lahat ng iyong pangangailangan sa ibang tao. Dahil tandaan niyo po, ang turo din ni San Pablo, those who do not work should not eat. Huwag niyo papakainin yung mga ayaw magtrabaho. Kapatid, binigyan ka ng katawan ng Panginoon. Kung meron kang lakas, yan ay sana gamitin mo para umasenso ang iyong buhay. But third and last, people do not act because of extreme sadness. Some people will not move because they feel grief, because they grieve at the loss of a loved one. May mga tao na hindi na po kikilos at gagalaw sa buhay dahil sa sobrang lungkot nila. Meron po akong naging guro nung po namatay yung kanyang asawa dahil sobrang mahal niya. Kwento niya sa amin, nagkulong po siya sa kwarto. Wala siyang ginagawa kung hindi nakahiga na lang, niyayakap yung mga damit ng kanyang asawa. Opo, kailangan nating iyakan ang ating mga minamahal. Pero tandaan niyo po ito, huwag mong papatayin ang iyong sarili dahil namatay lang ang iyong mga minamahal. Do not bury yourself with your dead. Kung tatanungin natin ang mga yumao nating minamahal, kung sila ba ay magiging masaya na nakikita tayo, palagi na lang umiiyak, palagi na lang miserable, hindi po sila matutuwa. Ano po ang kagustuhan ng mga pumanaw na? Kung hindi, yung kahit na wala sila, ipagpatuloy natin ang ating buhay na mabunga at masaya. Kinatutuwa din ng ating Panginoon na kahit na hindi natin siya kasamang physically, pinagpapatuloy natin kung ano ang kanyang iniwan sa atin. Mga kapatid, yes, it is hard to lose a loved one, but live for your loved one. Do not kill yourself for them. Alam niyo po, meron isang classical na musical composer. Ang pangalan po niya ay si Jonathan Sebastian Bach.
Napaka-tragic po ng naging buhay nitong kompositor na ito. Dahil nung buhay po siya, namatayan po siya ng asawa at ng 3 anak na lalaki. Pero nag-asawa po siya muli. Ang malungkot na kwento, ito pong bagong asawa niya, pumanaw din bago siya. Yung 4 niyang anak na babae, nauna din po sa kanya. Meron din po siyang 3 anak na lalaki dito po sa pangalawa. Namatay din po sila. Imagine that. Ilan po yung mga namatay niyang anak? 3 dun sa nauna, 7 sa pangalawa, 10 anak ang nawala. Pero kahit na namatay itong kanyang mga minamahal, kahit na pumanaw itong mga minamahal niya, napakaganda pa rin ng kanyang mga sinulat na musika. Nakakapagtaka ang tanong, paano niya nakayanan yung lungkot na yon? Paano pa rin siya nakasulat, nakagawa ng mga obra maestra? Ito po yung sagot. Sa bawat musika na kanyang ginagawa, sa umpisa po nilalagyan niya ng initial JJ. At pagkatapos po nitong kanyang musika, nilalagyan niya na SDG. JJ, ibig po sabihin, Jesu Huwa. Ibig po sabihin, Jesus help me. At pagkatapos po ng musika, SDG, ibig sabihin, Soli Deo Gloria. Ibig sabihin, only for the glory of God. Yun po pala yung naging sekreto. Bakit nakayanan po niya lahat ng pighati, ng lungkot, ng sakit, ng pagkawala ng kanyang minamahal? Pero nakagawa pa rin siya ng mga nakakamangha, napakagandang obra maestra na musika. Dahil anuman ang kanyang gawin, nagpapatulong siya kay Jesus. At lahat ng ginagawa niya, inaalay niya para sa kaluwalhatian, para sa pagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, gusto niyo po bang maging magaan ang iyong buhay? Alam ko po, marami kayong mga iba't ibang mga problema. Marami po kayong mga dinadala, pinagdadaanan na lungkot ngayon. Pero kayo po ay magtatagumpay sa buhay na ito. Aasenso kayo. Magkakaroon ng magandang bunga ang iyong buhay. Kung una, kayo ay palaging kikilos, magsisipag, magpapagod, magtsatsaga. Pero pangalawa, tandaan niyo po ito. Magpatulong kayo sa Diyos. Ialay nyo ang lahat sa Diyos. Napakagandang dasal po nito. Kung tayo man ay nabibigatan, kung tayo man ay nagsasawa na, kung nararamdaman mo na ikaw ay mag-isa, naway, itong 2 magandang dasal natin ngayon. Sabihin natin, Panginoong Hesus, tulungan mo kami. Panginoong Hesus, lahat ng ito ay para sa iyong kaluwalhatian. Lahat ng aking pagpapagod ay para sa iyong kapurihan. Magtsaka ka sa iyong ginagawa, patulong ka sa Diyos. Pero pagkatapos mong ginawa, wag mo lang angkinin ang tagumpay na ito. Numan ang iyong tagumpay ay para sa Diyos. Kaya sa ating papuri at pasasalamat sa Kanya, minsan pa palakpakan po natin ang Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagugunita sa atin ang pag-akyat ng ating Panginoon, ang ating ring pinaka-asam-asam. Pinapaalala rin niya sa ating tungkuling magsikap para sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng tapat na Kristiyanong pamumuhay. Sa kabila ng ating kahinaan, manalangin tayo at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan,
at mga namumuno nito, naway maging tapat sila sa pagtupad sa kanilang misyong akayin ang sangkatauhan sa patuloy na moral at espiritual na pagsulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaakit sa makamundong pagpapahalaga hanggang sa sila'y makalimot sa mga pagpapahalagang makalangit, naway maakit sila ng ating mabuting halimbawa upang itaas nila ang kanilang mga hangarin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nasasadlak sa pagkakasala, naway dinggin nila ang panawagan ni Kristong umakyat sa langit para sa isang tapat na pagbabalik loob at pagpupunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin at banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, ituon mo ang aming mga puso sa dakilang pag-asa. Pagsikapan nawa naming maitatag dito sa lupa ang kaharian ng katarungan, kapayapaan at pagmamahal na pinaririto mo para itatag. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain na may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan na mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ang aming pasalamatan. Kasamaan at kamatayan matapos ng lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba na mga anghel. Siyang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapagpasaya sa lupa't kalangitan. Hindi niya ibinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ay katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin Ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, pagdasal po natin ang ating mga kapatid na minamahal na may karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Maawa ka sa amin. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuhin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para tayo'y magtagumpay sa buhay, una, kailangan nating kumilos, magtrabaho, magtiyaga. Pero, kung aalalahanin din natin ang nakasulat sa Biblia, kung hindi babasbasan ng Diyos ang kapaguran ng ating mga kamay, hindi magkakaroon ng bunga ang ating mga ginagawa. Kaya nga, dalawang magandang dasal sa araw-araw nating pagpapagod. Una, Panginoon, tulungan mo ako. O kung gusto nyo po, ipagdasal nyo ang iyong pamilya, sa bawat umpisa ng umaga sabihin nyo, Panginoon, tulungan nyo kami. Pero pagkatapos ng araw, pagkatapos ng iyong trabaho, sabihin mo din, para sa kalwalhatian ng Diyos. For the glory of God. Kaya nga po, ang aking assignment sa inyo, ngayon darating na Lunes, na kung saan mag-uumpisa na naman tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga obligasyon. Let us begin the day by saying, Lord, help me. Lord, help us. At pagkatapos po ng araw, sabihin natin, for the greater glory of God. Para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Maaari sa buong linggo gawin niyo po. At kayo ay mabibigla sa kung anong milagro, himala at bunga na ipagkakalob ng Diyos sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.